Panawagan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong ngayong undas, surmount adversities anya. Yan po ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Puging-pugi anya Mr. Maravillas, yung ating Pangulo. Kahit niya pinakitaan ng mga multo. Pinakitaan daw siya mga kababayan. Isiindayan niya, Mr. Maravillas, ano yung mensahe? Dalangin po ni Inday ang protection daw laban sa unity threats. May bantaan niya sa unity ng ating bansa. Yung banta po sa unity ng ating bansa, galing sa tatay niya. Yung tatay niya yung umatake mga kababayan matapos siya na magsumbong nang tanggalan siya ng confidential funds ng Congress. At yung pag nagsimula po ng threat sa unity, yung barkada niya na si The Little Girl. Di ba? Nag-ambisyon kasi mga kababayan si The Little Girl. Gustong ikodita si Martin Romualdez na pinaringgan niya na huwag kanyang tambaluslos. Pagkatapos, siya ngayon yung nananalangin mga kababayan para sa protection daw sa unity, sa threat sa unity mga kababayan dito sa ating bansa. Ipanalangin niya si tatay niyang Maudigs. Ganon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para sa unity. Sa pagkakaisa ng ating bansa. Ayos! At siyempre para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Dito muna tayo sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So the President is wishing for a meaningful observance ng undas mga kababayan, All Souls Day and All Saints Day. At ini-encourage yan yung ating mga kababayan to reflect on everyone's purpose and to remember the courage that the saints and their dearly departed yung mga loved ones have shown for the people to be empowered in facing present challenges. Yon ang sabi ng ating Pangulong BBM. So sabi ng ating Pangulong Bongbong na as we celebrate All Souls Day and All Saints Day, let us reflect anya on our purpose and our unceasing need for God's guidance. At the same time, let us anya remember the courage that our saints and dearly departed have shown amidst their plight, so that we may be empowered to be bold in living with and for Christ, no matter the difficulties that we face anya dito sa ating mundo. So kailangan na niya ma-overcome natin ang mga challenges, mga difficulties na kinakaharap ng bawat isa sa atin. At saka anya, let the examples of faith demonstrated by our forebears bind us all in appreciating the joy of leading a virtuous life dito sa ating mundo, and as well as in recognizing the promise of eternal life through our Lord Jesus Christ anya, sabi ng ating Pangulo. So bilang parte ng tradisyon, siyempre yung tatay niya, yung dating Pangulong Apo Lakay, binisita siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nakahimlay na ngayon sa libingan ng mga bayani na gustong-gustong ipahukay ng mga hukayin
ng mga anti-Marcos forces. Kasi daw, hindi man bayani si Apo Lakay. So, sila lang siguro yung bayani. Kung kayo ang bayani, di gusto ninyo, pumasok na kayo doon din sa ano. Pumasok na kayo doon sa mga, baka may mga bakanting nicho diyan sa libingan ng mga bayani. Doon na kayo matulog. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. O, di ba? Gusto ninyong ipagkait. Yung libingan ng mga bayani, sundalo po yung ating Apo Lakay. So, nasa batas po siya, mga kababayan. Ito siya, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. Bongbong Marcos visits Father's Tomb at libingan ng mga bayani. Ngayong observance po ng Undas, Todos los Santos, All Souls Day, All Saints Day. Kasama niya, siyempre, na bumisita doon, yung kanyang nanay na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, saka si yung kapatid niyang si Irene. And siyempre, yung mga supporters po ng Marcos family, nandun din po. Gusto na niya namin marinig, Mr. Maravillas, kung ano yung sinabi ni Inday. Ayan po si Inday. Mga kababayan, sabi dyan, All Saints Day. On All Saints Day, Sara Duterte prays for protection from unity threats daw. Politika pa rin yung concern, mga kababayan ni Inday. Yung pamumulitika galing po sa kanyang tatay, saka sa kanyang best friend na si GMA. Hindi kasi mapakali. Gustong palitan si Martin. Di ba? Hindi na makontento si GMA. Sabi rito, mga kababayan, sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte prodded Filipinos to pray for healing as a nation and protection against forces that may threaten our unity. Magtiri kayo po ng kandila doon sa harap ng bahay ng tatay ninyo. Kasi yung nagtitreten ng unity po, yung inyong tatay, si Maudigs, at yung sunod-sunod na statement po ninyo laban doon sa confidential funds na tinanggal ng Congress. Nagustuhan po ng mga mamamayang Pilipino yung desisyon ng Kongreso eh. Kaya nga doon sa latest survey ng Okta Research, lumipad yung ratings ni Martin Romualdez. Di ba? 6 points, mga kababayan. From 55 to 61. Si Inday lumagapak po ng 12 points. Bagsak. Sabi sa balita, that was in time of the controversy sa controversial funds. Ayan yung balita sa Impact Leadership. Dahil sa confidential funds. Sabi diyan, dahil sa confidential funds, Vice President Sara Duterte is the biggest loser in Okta Research, a third quarter satisfaction ratings national survey of top government officials. From 82% po, 70%, 12% yung ibinagsak. Ayan po. Si Martin tumalo ng 6%, galing sa 55% in July 2023, naging 61%. Di ba? Malinaw na nagustuhan yung desisyon, mga kababayan, ng Congress na tanggalan ng confidential fund si Inday at ibigay sa mga security agencies po. Ikaw ba naman, Mr. Maravillas, 125 million nilunok in 11 days. Kaya nga po, at dahil doon po, umatake si Maudigs, yung tatay niya, siniraan yung Congress. Hindi tumalab, mga kababayan. Wala nang maniwala.
paso na, mga kababayan, yung influensya ng dating Pangulong Maudix. Hindi na po pinaniwalaan ng mga tao. So, sabi ni Inday, Duterte also said Filipinos should pause to honor the saint who reminded the world of God's compassion. Ask God anya for the continued blessing of strength and healing as a nation. Let us pray for protection against calamities, disasters, wars, and forces that may threaten our unity and cause human suffering or death. Sabi mga kababayan ni Inday, tapos may mababasa ka dyan, know who your true friends are, VP Sara Duterte. Siya yung dapat po na manalangin for healing sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na hindi makamove on po dahil sa pagkawala ng confidential funds. But anyway, mga kababayan, yan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyong itry itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Doon naman pala po sa ating mga kababayan dito, kahit po undas, holiday, bukas lang lagi yung aming Colossal Fitness Gym na matatagpuan po sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Pwede ninyong i-search lagi yung aming page, Colossal Fitness Gym. Lagi lang siya mga kababayan na matao. Ayan po, mga kababayan. Sige lang po. Ayan po siya mga kababayan. Occupied namin po yung buong third floor saka yung roof deck. Kami po yung pinakang malaki dito sa Albay at lungsod ng Legazpi. Ayos. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.